Discussion pala natin yun is verb F. Ang to ay ikaw. Ang il, el, ong ay siya o siya. Siya. Ang you ay kami o tayo. Ang who ay kayo. O pwedeng gamitin ito ang pagpalit sa to in ng polite way. Sir? Pagkalang. Ang buhay magagamit natin sa mga nakakatanda sa atin o sa mga hindi natin kakilala. Bibigay ako ng halimbawa ng pronoun personal you. Kunwari ako ay magpapakilala o ako ay magpapakilala, ang sasabihin ko, kung gusto ko sabihin yung nationality ko, ang gagamitin ko ay je suis Philippe. Ang je suis Philippe. Ako, ang ibig sabihin nun ay ako ay Pilipino. So, kayo magbigay na rin ng example lang. Agad-agad. You. Ikaw po ate. Je m'appelle. No. Ay. Let me sing it. Ay, je suis. Ay, oh, pardon. Je suis Mary. Kayo po. Magbigay po kayo ng halimbawa ng history. Je suis célibataire. Di ba? Ako muna po. Basahin ko po. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ganun po ang pag-discuss sa verb et. So ano po, isa-isa po tayong magbasa po. Mauna po kayo ate. Opo. Je suis. Tu es. Il, elle, on est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. Ang galing ni ate. Kaya naman po. Sino po? Tu es, il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Elles sont. Kayo po. Oui, vous êtes, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il, elle, sont. Je suis. Tu es. Elle, elle, on est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. S po. S. Yung song lang. Ah, nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il, elle, sont. Kayo po. Je suis, tu es, il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je suis, tu es, il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je suis, tu es, il, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je suis, tu es, elle, on est. Nous sommes, vous êtes, elles, sont.
Hello. Hi. Good afternoon. Nagmamadali. Ang verb venir po, ang sa French venir, ang venir po sa English ay to come. Je viens, il elle on vient, nous venons, vous venez, il elle vient. Tama ba? Vient. Gagawa ko ng example. Ano ibig sabihin? Yung liga po, guys. Lega? Opo, guys. Kaya yung marami pong ano. Sige, Tagalog mo na lang yun. Opo, guys. Parang lahat po tayo. Hi guys. Opo. Ah, lega. Yung Joey naman po, play. Kami ay paparito para maglaro kasama ang tropa. Favorite ako. Kapot eh. Il mio pollo cafe. Ano pa? Sulat daw. Pasulat. Gila, tayo lang naman. Favorite Kahit ako. hirap na. Ano yung kulang yung pinamigay ni sir? Hindi ka na lang. Ano pa yan? Ano daw? He comes here for the coffee. Tebulat kayo ng isa. Last na. Pwede yung titignan ko na. Huwag mo nang tingnan. Okay. Si sir mga pa. Sorry, be. Hindi ka nakatingin. Ikaw. Ano ba yan? Wait for my revenge. Away-away tayo ngayon. Simple lang. Jubian de Philippines. Di ba ito si Pinier? Bunir. Siya ang siya. May tao. May mag-dito na ng pagkain. Sir, pagkain na to. Oh. Tawagin mo na sir. Wala na, pagod na daw yun. Hindi ba si Kulin? Hindi ko nag-usap sa Pasok na lang po sa Ano po? Ano? We come tomorrow. We come tomorrow. Saan ka po yun? Sa amin. Oh, parang maintindihan namin. Sulat ako. Naligaw ko. Nung last time nilaligaw sa pumunta siya. Sir, recite ka. In French language, they have three groups, which is first premier group. It's ended with er. Then second group, deuxième group, is ended with ir. And then the third present group is ended with re, er, or oer. OER, yes. Hindi, saan mo na tayo? Sa French.
the same group is under, it's a regular verb, but the Russian group is irregular. For the ER, it's Ali. no. Alay, bebe. Good. No. Si ER, di ba? Magic. Talagang magagot mo talaga unang na magiging sample. Outlet. Buwan ka sa Ano ba yun? This is the first group, and then the second group. Ano ba yung second group? Madam, yung Sorry. For the third group, magulo ba ako? The manje, apple, abite, it include with the first group, ended with ER, and then for the second group, it's a IR, regular verb, but end with IR, and then for the irregular verb, it's ended with OIR, or it can also with the IR or RE. Sample ka, sir? Sample ako. Pwede ako tumawag. Pwede ka na, sir. Ba't wala yung pangalan niya dito, sir? Huwag na. Hello po, ang explain ko po ngayon is tama ba sir? Habitat? Habite. Silent H. Conjugation ng habitat sa first person singular. Yan, nagtawa mo na siya. Danes? Yanis. Yanes. Okay. Sexy na picture. Maraming magkailangan yan. Doon naman po sa plural po, second person na medsma. Ano ba? Doon naman po sa sa third person, plural. Moralina. Third person. Apa. Okay.
Singular. To abet po. Wait, abet is. And kay Dali akong teacher na po. Change na tayo nagpapaliwanag. back to you daw. Gladys. First person plural. 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 And dun po sa last is ikaw na. Elevate. Without S. So, magbibigay po ako ng mga sample. Wait, sir. Okay. Yung pinakamadali lang na sample. So, nagbibigay ako ng sample dito sa ating sa Jabit. Sa, wait. Ayan, tama. Jabit. Singular, first person. Ayan. Jabit Apari. Nakatira ako sa Paris. Di ba pareho din po silang place? Bakit po kaya magkaiba yung ginamit ko po dito tsaka dito? Surprise. Ba? Surprise. Yes. Kasi dito po is country, ginagamit po siya sa country, and then dito is ginagamit siya sa city. Okay. Tatawag pa ako si Azares. Pwede mo ba akong bigyan ng nandito sa El Habib? Meron ka bang sample? Dito, with sentence. Dudugtungan mo lang. Elevate. Saan siya nakatira? Elevate. Anong spelling? Sira yung S-E? picture yun sa Ano? S-E? B as in victory? Zibre. E? S. S? Tapos yung E, sa S-E, may ganyan o. S-E-B? Grabe, accent yung... Ito? Hindi, sa taas. Ito? Ayan. Okay. Bila. Yun lang po sir. Ilalim pastel. Ang po ay nabibilang sa third group. Pwede na ba magtawa sir? Hindi pa ako magtatanong sa inyo. Talino. Talino ng mga teacher na to. Back to you. To you, classmate. Para-paraan lang yan. Ay, hindi mo naman Tago mo nga. Una na lang dyan sa Ashley. ang verb pair. Yung iba nun. Nasulangat yung Kasama ko. Alam Hindi na. Ang tawag na yan eh. Tawag na yan. Ito, tawag ko. Ha? Ito, Hindi na natawag na yun. ito sila natawag na. Nakatawag Yung ang nakatawag ang natawag. Hindi nagtawag din siya, pero hindi yan nilagay dito. Balik mo na naman. Hindi. Pag-conjugate po ang yung nagbabago ng Kami po ba yun? Maraming gamit. Marami po
gamit ang verb pair. Example po is il fait beau, il fait froid, il fait froid, il fait chaud. Parang je fais du course. Je fais ang DE po ba? DE. Sport. Course. Ah, Je fais du course. You fed de, the course. Fais. You BS, fed BS. S. the course. Kasi may Hindi nakapon niya. Pray, pray. Tawag ka sa mga gusto mag-inis. Oo nga. Tatawag po ako ulit. Nahirapan yung pag-inis. Tatawag ko na. Tatawag ko na ba, sir? Tinatawag. Arlie. Yung face song. Ano nga yung cake? Gato. Gato. Yung face song. Siguro po na. Mas ko lang. Voyager. Entrée. Onka. Entrée. Onka. Depo. Depo. Photo. Depo. D-E-S. Big S. Photos. Mas may share your blessing. Makiage. Share your blessing. Buti pa sa mga pangalan mo buksan mo. Makiage. Share your blessing. Paano naman po pag Ireland? Ireland? Sa'yo na lang na. Tubol mo yung balik. Pero may nag-iba? O magtagal? di, La peinture montre des rangées d'iris dans diverses nuances de violet et de rose, disposées en diagonale sur le plan d'image. pakipaliwanag. Simulat ay nagpinta ng mga bulaklak na padayagulan sa kanyang hardin. Okay. Ang galing. Ano ibig sabihin? La peinture montre des rangées d'iris. Ano ibig sabihin nun? La peinture montre. Peinture ibig. Okay, lang ginamit. So, ang peinture ibig sabihin ay femina, ha? D'accord? So, tatandaan ninyo, ha? Peinture, la peinture femina. Montre des rangées d'iris. Or kapag po may sakit sa posisyon at kung anong katayuan. May kumari Jemala. Kaya sa edad, kung lang Jay 22. Kaya ang 32. Si
Kabila. Ikan pa. May tanong po kayo? Medali. Kayo na magtanong. May tanong daw si Dali, magtanong na Marlon. kayo. Oo nga. Si Marlon Magtanong daw na may kayo. tanong. Si Miss M. Marami akong tanong. May tanong na. May birthday na naman sa kabila, sir. Because this one, sir, I just discovered this because I just want to roam around actually. And then if I saw this, this is the tomb of Claude Monet in Giverny. So Claude Monet. Claude Monet est enterré à Giverny. Sa tombe se trouve derrière l'église. C'est à 10 minutes à pied de sa maison. C'est un grand tombeau familial, planté des fleurs, ce qui semble tout à fait naturel pour un si grand jardinier. Yun muna, sir, kasi hirap eh. Sige, sige. Claude Monet is buried at Giverny. His grave is located behind the church. Behind the church, it's a 10-minute walk from his house. C'est à 10 minutes à pied de sa maison. Alors, c'est un grand tombeau familial planté de fleurs, ce qui semble à tout à fait Tout à fait. naturel pour un si grand jardinier. Okay. So, it is a big family tomb, as you can see. And then, planted with flowers, like, nung nakita natin sa, what sounds only natural for such a gardener. So, kung makikita nyo, para siyang yung sa garden niya sa loob niya. And then, sir, di ko na translate. Il décède le 5 décembre 1926 d'un cancer du poumon. So, he died on December 5, 1926 because of pulmonary cancer. Yes, that's all. Lakihan mo pa. Le bois Jardin de la Claude Monet. Jardin. Sura. Kaya ganyan kami, kasi ano yun eh. Zong. Art inspired de la Nature. So ito, ang nakita ko ang hardin, ang magandang hardin ni Claude Monet. Ito, maraming bulaklak at ano iba? Maganda yung sibol. Yung parang iba sibol. Yung sa Tagalog. Iba-ibang bulaklak, iba-ibang kulay. Sa kanyang hardin, may makikita kang maliit na lawak. Diba may center doon? Sa kanyang ang kanyang hardin ay parang ang kanyang hardin ay naging inspirasyon, parang inspirasyon ng kanyang obra or arts. Sa kanyang obra, inspirasyon din ang parang nature. Kalikasan. Kalikasan. Sabi talaga pumasok, sir. Tawag ka na. Dito lang si Kevin na. Process na tayo nito. Possessive. Adjective possessive.
Ang i-discuss ko sa inyo, kung i-discuss man ay ang possessive adjective or the possessive adjective in English, which is a type of adjective, which the adjective is the adjective is a word used to describe or modify a noun or pronoun. So, in French, we have mon, ton, son, mata, sa. That is singular possessive adjective. Then we have plurial, which is the root and lord, which means our, your, and them. Now, my example is monsieur. Mon is means my. L'André de la maison du Claude Monet, pour moi, c'est la somme symbolique. La maison est notre beau et notre âme. Le fond de la vie et la vie décide notre conflit. Et là, Ou décide not comfort. D'accord. Paano pagkakaintindi? Pakipaliwanag. L'entrée, the entrance to Claude Monet's home. To me, it looks symbolic. The home is our heart and our soul, the core of life, and where our comfort lies.